Hello future LPTs! Welcome back po sa ating Filipino Majorship Let Review Drill. So muli po, ako po si Teacher Dang at ngayon po ay magbibigay po ako ng 50 mga tanong at pagkatapos po ay irarasyo natin kung bakit yun po yung tamang sagot. So ngayon po teachers ay bibigyan ko na lamang po kayo ng 10 segundo sa pagsagot kasi medyo mahaba-haba po yung video natin ngayon kasi 50 items po at irarasyo pa natin. Ngunit kung mabilis po sa inyo yung 10 segundo, maaari nyo naman pong i-pause yung video upang makapag-isip po kayo ng maayos at makasagot rin po kayo ng maayos. Okay, so teachers, sa video po na ito, yung mga tanong na ibibigay ko po is yung mga most common questions po na lumalabas sa board exam. Kung mapapansin nyo po mamaya, yung ilang mga tanong na ibibigay ko dito is bumabalik na po siya sa mga previous drills, sa mga previous videos na ibinigay ko. Kasi ito po talaga yung mga tanong na palaging lumalabas sa board exam. Okay, so teachers, ihanda nyo na po ang inyong mga sarili at muli po, welcome back po sa aking YouTube channel, Teacher Dang Let Review. Alright, disclaimer lang po. All the information included in this presentation belongs to the rightful owners. No copyright infringement is intended and this is for educational purposes only. Okay teachers, ihanda na po ang inyong mga sarili, ang ballpen at papel dahil magsisimula na tayo. Okay, so without further ado, let's begin with number 1. Ang maikling kwento ay nagtataglay ng isang A. Kakintalan, B. Kaisipan, C. Tauhan, or letter D. Pahina. Ang tamang sagot ay letter A. Diba teachers, ang maikling kwento ay natatapos lang po siya sa isang upuan at siya po ay nagiiwan ng isang impresyon o kakintalan sa mga mambabasa nito. Kaya again, ang tamang sagot natin dito ay letter A, kakintalan. Let's proceed to number 2. Ang komunikasyon ay paglilipat ng A. Sining, B. Kaangkupan, C. Kasanayan, or letter D. Impormasyon. Okay, time is up. The correct answer is letter D. Teachers, alam naman po natin na kapag tayo ay nakikipagkomunikasyon, ang inililipat natin o ang ibinabahagi natin sa ating kausap ay walang iba kundi impormasyon. Kaya muli po, ang tamang sagot natin dito ay letter D, impormasyon. Let's proceed to number 3. Ang nagsasalaysay sa tula ay tinatawag na A. Tauhan, B. Panauhan, C. Persona, or letter D. Lahat ng sagot. Alright, time is up. Ang tamang sagot ay letter C. Persona. Okay teachers, kung sa kwento po, mayroon po tayong tinatawag na tagapagsalaysay or narrator sa Ingles. Sa tula naman po ay meron po tayong tinatawag na persona at siya po ang nagsasalaysay sa tula. So again, ang tamang sagot natin dito, letter C, persona. Number 4. Ang kauna-unahang aklat na naipalimbag sa Pilipinas ay ang A. Nuestra Señora del Rosario, B. Barlaan at Josaphat, C. Doktrina Kristiyana, or letter D. Urbana at Filiza. Okay, time is up. The correct answer is letter C. Doktrina Kristiyana. Bakit letter C? Okay, teachers, tandaan ha na ang kauna-unahang aklat na naipalimbag sa Pilipinas ay ang Doktrina Kristiyana. Ito po ay inilimbag sa Pilipinas noong 1593 na isinulat ni na Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva.
Okay, so yan po ang doktrina Kristiyana. Ano naman po ang Nuestra Señora del Rosario? So ang Nuestra Señora del Rosario, isasagot po natin siya kung ang itinatanong ay ang pangalawang aklat. Again, kapag pangalawang aklat ang itinatanong, ang isasagot natin ay Nuestra Señora del Rosario. So ito po ay ang pangalawang aklat na ang may akda ay si Padre Blancas de San Jose na inilimbag noong 1602. Okay, so proceed naman po tayo sa Barlaan at Josaphat. Ang Barlaan at Josaphat naman po ay ang kauna-unahang nobela. Again, teachers, linawin natin, ang Barlaan at Josaphat, kauna-unahang nobela na inilimbag sa Pilipinas noong 1708 ni Padre Antonio de Borja. Again, kauna-unahang nobela, Barlaan at Josaphat. Pero kapag kauna-unahang aklat, Doktrina Kristiyana. Kung pangalawang aklat naman, Nuestra Señora del Rosario. Ano naman po ang Urbana at Filiza? Ang Urbana at Filiza po ay tungkol sa pagsusulatan ng dalawang magkapatid na isinulat ni Padre Modesto de Castro at ito po ay nailimbag noong 1902. Okay, so teachers, I hope malinaw po ang aking paliwanag tungkol sa Nuestra Señora del Rosario, sa Barlaan at Josaphat, sa Doktrina Kristiyana at sa Urbana at Filiza. So again po, ang sagot po natin dito sa number 4 ay letter C, Doktrina Kristiyana. Okay, number 5. Ang pagsulat ng maikling kwento ay isang magandang halimbawa ng A. Personal na sulatin, B. Malikhaing sulatin, C. Technical na sulatin, or letter D. Wala sa nabanggit. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter B. Malikhaing sulatin. Diba teachers, maikling kwento? Kabilang po siya sa ating mga akdang pampanitikan, kung saan ginagamitan po ito ng imahinasyon ng mga manunulat. Kaya, ang sagot natin dito ay letter B, malikhaing sulatin. So, ano naman po ang mga halimbawa ng personal na sulatin? So, kabilang po dito ang journal at diary. Kung technical na sulatin naman po, dito po nabibilang ang research paper, thesis, at yung mga dissertasyon. Okay, so I hope malinaw po yung teacher. So again, ang tamang sagot po natin dito ay letter B, malikhaing sulatin. Let's proceed to number 6. Kasama sa komunikasyong di-verbal ang A. Deklamasyon, B. Pagtatalo, C. Kilos ng katawan, or letter D. Pagkukwento. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter C, kilos ng katawan. Again, letter C, kilos ng katawan. Teachers, tingnan po natin yung tanong. Ang hinihingi po ay kasama sa komunikasyong di-verbal. Diba kapag sasabihin nating di-verbal, ito po ay hindi gumagamit ng mga words, hindi gumagamit ng mga salita. So, alin ba sa mga choices ang hindi gumagamit ng salita? Ito po ay walang iba, kundi ang letter C, kilos ng katawan. Again, letter C, kilos ng katawan. Kasi yung deklamasyon, yung pagtatalo, at pagkukwento, gumagamit po tayo ng mga salita dyan. Okay? So, let's continue po. Patuloy po tayo sa number 7. Ang komunikasyon ay isang prosesong tuloy-tuloy, dinamiko, at A. Nagbabago, B. Pabalik-balik, C. May katapusan, or letter D. Lahat ng nabanggit. Okay, time is up. The correct answer is letter A, nagbabago. Okay, so teachers, ang keyword po natin dito is yung salitang dinamiko. Diba? Kasing kahulugan ng dinamiko ay yung nagbabago. Kaya, ang sagot po natin dito ay letter A, nagbabago. Again, letter A, nagbabago. Number 8. Ang kalagayang emosyonal at damdaming nasasaloob ay mauuri sa kalagayang A. Historical, B. Cultural, C. Psychological, or letter D. Social.
Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, psychological. Again, letter C, psychological. So teachers, yung keywords po natin dito is yung emotional at damdamin. Again, kapag psychological, emotional at damdamin. At kasali na rin po dito yung paraan ng pag-iisip. Again, kapag psychological, yung keywords po natin, emotional, damdamin, at paraan ng pag-iisip. Kapag sasabihin naman po natin historical, ang keyword po natin dito is pagbabago o pag-unlad. Again, kapag historical, pagbabago o pag-unlad. Kapag sasabihin naman po natin social, yung keyword po natin dito is yung tao, lipunan, at kasali na rin po dito yung kultura. Again, kapag social po, yung keywords po natin dito is tao o lipunan, at kasali na rin po ang kultura. Okay, so teachers, again po, ang tamang sagot natin dito, letter C, psychological. Number 9. Ang paggawa ng parol ay magiging malinaw kung ginagamitan ng A. Paglalarawan, B. Pagkukwento, C. Pagsasalaysay, or letter D. Wala sa nabanggit. Alright, time is up. Ang tamang sagot po natin dito is paglalarawan. Again, tamang sagot natin, letter A, paglalarawan. Okay, so teachers, bakit paglalarawan? Kasi kapag sa pamamagitan po ng paglalarawan, mas nagiging malinaw kung ano ang mukha, disenyo, at ayos ng parol na gagawin. Kaya yung pinakamalapit po na isasagot natin dito ay letter A, paglalarawan. Kung mayroon pong demonstrasyon, mas maganda po yung isagot. Ngunit walang demonstrasyon sa pagpipilian. Kaya ang isasagot natin ay letter A, paglalarawan. Again, letter A, paglalarawan. Number 10. Ang din, pala, yata ay tinatawag na A. Enclitic, B. Pangawing, C. Pangangkop, or letter D. Panghalip. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, enclitic. Again, letter A, enclitic. Ano ba yung enclitic? So teachers, ang enclitic po, ito po yung mga katagang isinisingit na walang taglay na kahulugan kapag nag-iisa. Ngunit, nakapagpabago ito ng kahulugan ng pangungusap kapag ito ay isiningit. So, halimbawa po ng ating mga enclitic ay ang pa, ba, na, nga, man, din, yata, pala, kaya, at kasi. So, yan po yung mga halimbawa natin ng enclitic. Yung pangawing po, nag-isa lang po yung pangawing natin at yun po ay ang I. Kapag pang-angkop naman po, tatlo lang po sila yung na, nang, at G. Again, na, nang, na NG ha, at yung letter G. Kapag panghalip naman po, alam naman po natin na ito po yung mga hinahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, o lugar. Halimbawa po ay siya, ito, ako, so yun po yung mga panghalip. So again, ang din, pala, yata ay tinatawag po na mga enclitic. So ang tamang sagot natin dito ay letter A, enclitic. Number 11. Sa pangungusap na huwag kang maglakad ng mabilis, ang salitang may salungguhit ay tinatawag na A. Pang-abay, B. Pang-uri, C. Panghalip, or letter D. Pandiwa. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin dito ay letter A, pang-abay. Again, letter A, pang-abay. Okay, so teachers, tingnan po natin yung pangungusap. Huwag kang maglakad ng mabilis. Ang may salungguhit po ay yung salitang mabilis. So, bakit pang-abay ang sagot natin? Pang-abay po kasi ang salitang mabilis ay nagbibigay turing sa salitang maglakad. At yung salitang maglakad po ay isa po siyang pandiwa. Kaya, ang salitang mabilis ay isang pang-abay. Alam naman natin na ang pang-abay ay ang mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at sa kapwa pang-abay. Kaya,
Pang-abay po ang mabilis sa pangungusap na ito kasi yung maglakad na pandiwa ay ang kanyang binibigyang turing. Ang pang-uri naman po, alam naman po natin na ito po yung mga salitang naglalarawan. Ang panghalip ay, muli po ito po yung hinahalili sa ngalan ng tao, bagay, lugar, o hayop. Yung pandiwa naman po, yan po yung mga salitang nagpapahayag ng kilos katulad ng maglakad dito sa ating pangusap. Yung huwag kang maglakad ng mabilis. Ang maglakad po dito, yan po yung pandiwa. Kaya so again po, ang sagot natin dito, number 11, letter A, pang-abay. Again, letter A, pang-abay. Number 12. Ang sama katuwid, alalaong baga at kung gayon ay tinatawag na A. Pang-angkop, B. Panghalip, C. Pantukoy, or letter D. Pangatni. Time is up. Ang tamang sagot ay letter D, pangatnig. Again, tamang sagot natin, letter D, pangatnig. Okay, so teachers, yung pang-angkop po ay naipaliwanag ko na po kanina. Yung panghalip, tapos na rin po. Yung pantukoy naman po, kabilang po dito yung mga salitang ang mga, si, sina, kay, kina, ni, at nina. Yan po yung halimbawa ng mga pantukoy. Again, ang mga, si, sina, kay, kina, ni, nina. Again, ang mga, si, sina, kay, kina, ni, nina. Yung pangatnig, ito po yung sagot natin dito. Letter D, pangatnig. Bakit? Kasi yung sa makatuwid, alalaong baga, at kung gayon, ay mga salitang ginagamit natin sa pag-uugnay ng mga salita upang makabuo ng pangungusap. Yan po yung mga pangatnig. So again, sagot natin dito, letter D, pangatnig. Number 13. Ang kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon ay tinatawag na A. Konteksto, B. Channel, C. Mensahe, or letter D. Tagpuan. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter A, konteksto. Again, letter A, konteksto. Ang keyword natin dito, teachers, is yung salitang kalagayan. Diba? Kapag sasabihin natin kalagayan, kasing kahulugan po nito yung salitang sitwasyon. Again, kalagayan o sitwasyon, ang isasagot natin, konteksto. Ano ba yung channel? Yung channel po, yun po yung daluyan or daanan, yun po yung ginagamit natin sa paghatid ng ating mensahe. Ang mensahe naman po, ito po ay walang iba kundi ang impormasyong inililipat natin. Yung tagpuan naman po ay ang lugar kung saan naganap ang komunikasyon. Again, tagpuan, lugar kung saan naganap ang komunikasyon. Pero kapag kalagayan or sitwasyon, konteksto po. Kapag daanan or daluyan, channel. At yung impormasyong inililipat naman po, yan po ang mensahe. So again, ang sagot natin dito sa number 13 ay letter A, konteksto. Number 14. Ang tugon ng tagatanggap ng mensahe sa komunikasyon ay tinatawag na A. Mensahe, B. Feedback, C. Channel, or letter D. Stimulus. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter B, feedback. Tingnan po yung keywords natin, tugon ng tagatanggap ng mensahe. Yan po ay tinatawag na feedback. Diba kapag nakikipag-usap tayo sa isang tao at kapag nag-respond siya sa atin, yan po ang tinatawag nating feedback. Ito po yung palatandaan natin na naiintindihan niya or naunawaan niya yung mensaheng ating inihatid. Yan po ang feedback. So, again, ang sagot natin dito, tingnan po ang keywords, tugon ng tagatanggap ng mensahe, yan po ay tinatawag na feedback. Okay, number 15. Ang ingay ay matatawag na isang A. Stimulus, B. Medium, C. Channel, or letter D. Feedback.
Time is up. Ang tamang sagot ay letter A, stimulus. Again, letter A, stimulus. Ang keyword po natin ay ingay. Bakit stimulus ang sagot? Kasi, stimulus siya teacher kasi ang ingay po ay kumbaga isang factor or isang bagay na nagkukos ng response. Kapag nakakarinig po tayo ng ingay, di ba yung katawan natin parang nagre-respond siya sa ingay. Kaya, yung ingay po ay nagiging sagabal rin po siya sa komunikasyon. Kaya, ang ingay po ay isang stimulus. Again, letter A, stimulus. Number 16. Ang pangungusap na para kang pagong ang bagal maglakad ay isang A, pagtutulad, B, pagwawangis, C, hyperbole, or letter D, personification. Okay, time is up. The correct answer is letter A, pagtutulad. Again, letter A, pagtutulad. Tingnan nyo po yung pangungusap teachers. Diba gumagamit po siya ng katagang para. Okay, so para, kaya po ang sagot natin ay pagtutulad. Yung pagtutulad po kasi, yun po yung paghahambing ng dalawang bagay na ginagamitan ng mga katagang parang, tulad, gaya, or hawig. Yung pagwawangis naman po, ito po yung direktahang paghahambing ng dalawang bagay na hindi ginagamitan ng mga katagang ginagamit sa pagtutulad. Yan po yung pagwawangis. Yung hyperbole naman po, yun po yung labis-labis na pagkasabi or paglalarawan ng isang bagay na mahirap ng paniwalaan o malabong mangyari. Yung personification naman po, yung pagbibigay ng katauhan sa isang bagay na hindi naman gumagalaw. Halimbawa, sumasayaw yung mga dahon. Ganyan, yan po yung personification. Okay, so again, ang tamang sagot natin dito ay letter A, pagtutulad. Number 17. Ang tweet-tweet sa tula ay tinatawag na A, onomatopeia, B, personification, C, pagtatambis, or letter D, pagwawangis. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin dito ay letter A, onomatopeia. Napakadali po nito teachers kapag mga tunog po sa paligid. Wala po yung iba kundi onomatopeia. Yan po. Kaya yung tweet-tweet po dito, ito po ay isang halimbawa ng onomatopeia. Yung personification ay paliwanag ko na po kanina at yung pagwawangis. Yung pagtatambis naman po teachers, sa English po ito po ay oxymoron. Yung pagtatambis po, yun po ay paggamit ng dalawang magkasalungat na salita sa isang pangungusap. Halimbawa po, liwanag at dilim. Pinuno, alipin. Yan po ay halimbawa ng pagtatambis. Okay, so again, tweet-tweet po. Sagot natin letter A, onomatopeia. Number 18. Ang aklat na naglalarawan ng buhay at pagpapasakit ni Hesukristo ay ang A, pasyon, B, sinakulo, C, tibag, or letter D, salubong. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin dito ay letter A, passion. Again, letter A, passion. Teachers, tinan po yung keyword natin. Hinighlight ko po yung salitang aklat at yung buhay at pagpapasakit ni Hesukristo. Careful po tayo sa tanong na ito, teachers, kasi kung ang itinatanong po ay aklat, ang isagot natin, pasyon. Again, kapag aklat, pasyon. Ngunit kung dula po dito, ang dula na naglalarawan ng buhay at pagpapasakit ni Hesukristo, sinakulo po yung isasagot natin. Again, uulitin ko, kapag aklat, pasyon. Ngunit kapag dula, sinakulo. Ano naman po yung tibag? Yung tibag po ay yung tungkol po sa paghahanap ng nawawalang krus. Diba? Yun po yung tibag. Yan po yung keyword natin sa tibag. Paghanap sa nawawalang krus. Yung salubong naman po, ito yung pagsalubong sa muling nabuhay na si Jesus. Okay? So, yun po yung salubong. Again, sagot natin dito sa number 18, letter A, passion. Again, letter A, passion. Number 19.
Ang panunuluyan, salubong at tibag ay ilan lamang sa mga dulang A. Pantahanan, B. Panlansangan, C. Pansimbahan, letter D. Pantanghalan. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter B, panlansangan. Again, letter B, panlansangan. Yung panunuluyan, di ba yun po yung paghahanap nila Maria at Jose ng matutuluyan kung saan nila ipapanganak si Jesus. Saan po ba yun ginaganap? Hindi ba sa lansangan or sa kalye? Naghahanap sila. Kaya, kabilang po siya sa dulang panlansangan. Yung salubong naman, di ba, sinabi ko na kanina, ito yung muling pagsalubong sa muling nabuhay na si Jesus. Kaya panlansangan rin po siya. Yung tibag, ay lalo na po itong tibag, di ba? Ito po yung tungkol sa paghahanap sa nawawalang krus. Of course, hindi po siya pwede sa tahanan, hindi pwede sa simbahan, hindi rin po siya pantanghalan. Kaya ang sagot natin dito ay letter B, panlansangan. Again, letter B, panlansangan. Number 20. Sa salitang panakot, ang naganap na pagbabagong morpoponemiko ay A. Asimilasyong ganap, B. Asimilasyong di ganap, C. Metathesis, or letter D. Reduksyon. Okay, time is up. Ang tamang sagot natin dito ay asimilasyong ganap. Again, letter A, asimilasyong ganap. Diba kapag sasabihin natin asimilasyon, dito po nabibilang yung pang, mang, sing, sang, labing, kasing. Kung sasabihin natin asimilasyong ganap, tingnan po natin yung salita na ibinigay, diba panakot. Yung salitang ugat natin dito is takot. Kung napapansin nyo po, nawala po yung letter T. Again, nawala po yung letter T sa salitang ugat na takot at naging panakot po siya. Kaya yan po yung palatandaan natin sa asimilasyong ganap. Teachers, tungkol po dito sa mga pagbabagong morpoponemiko, panoorin nyo lang po yung video ko kay Sir Melvin. Ilalagay ko lang po yung link sa description box ko at upang makita nyo po yung discussion ko doon tungkol sa mga pagbabagong morpoponemiko. Okay, so hindi ko na po ito ipapaliwanag dito, teachers. Panoorin nyo na lang po yung discussion ko, yung lecture ko dito sa YouTube channel po ni Sir Melvin. Ilalagay ko lang po ni Sir Melvin Buracho po, teachers. Ilalagay ko po yung link sa aking description box. So again, ang sagot natin dito ay letter A, asimilasyong ganap. Number 21. Uri ng pagbabagong morpoponemiko na gumagamit ng pagpapalit ng posisyon ng ponema ng salita. A. Reduplikasyon, B. Asimilasyon, C. Pagkakaltas, or letter D. Metathesis. Okay, time is up. Ang tamang sagot ay letter D, metathesis. Again, letter D, metathesis. Ang keyword po natin dito is pagpapalit ng posisyon. Again, kapag ito po yung lumabas sa board exam, pagpapalit ng posisyon, sagutin nyo na kaagad, yan po ay metathesis. Again, teachers, sa discussion ko po sa pagbabagong morpoponemiko, i-visit nyo po yung YouTube channel na Sir Melvin at ilalagay ko na lang din po yung link ko, yung link ng video dito sa aking description box. Okay? So, magpatuloy po tayo. So, muli po, ang sagot natin dito is letter D, metathesis. Again, metathesis. Number 22. Anong pagbabagong morpoponemiko ang ginamit sa salitang marunong? Pagbabagong morpoponemiko na naman, teachers. Yung salita po is marunong. A. Metathesis, B. Pagkakaltas ng ponema, C. Pagpapalit ng ponema, or letter D. Asimilasyon. Alright, time is up. So, ang tamang sagot natin dito is pagpapalit ng ponema. Again, letter C, pagpapalit ng ponema. Tingnan po natin yung salita, teachers, marunong. Yung salitang ugat natin dito, Yung salitang ugat natin dito is dunong.
Diba? Marunong. Salitang ugat natin dito is dunong. Ngunit, nang nilagyan na siya ng panlaping ma, siya po ay naging marunong. Yung letter D is pinalitan ng letter R. Kaya naging marunong. Kaya ang sagot natin dito is letter C, pagpapalit ng ponema. Again, letter C, pagpapalit ng ponema. Number 23. Anong pagbabagong morphoponemiko ang ginamit sa mga sumusunod na salita? Niyanig, niyakap, nilipad. A. Metathesis. B. Pagkakaltas ng ponema. C. Pagpapalit ng ponema. Or letter D. Asimilasyon. Okay, time is up. The correct answer is letter A, metathesis. Again, letter A, metathesis. So again, kapag ganitong mga tanong teachers, balikan po yung mga salitang ibinigay sa tanong. So kagaya nito, yung mga salita po is niyanig, niyakap, nilipad. So ito po ay kabilang po sa metathesis. Bakit po? Kasi yung panlaping nagkakapalit po sila ng posisyon. Kung saan nauna po yung letter N at sumunod na po yung letter I. Himbis yung I po yung nauna at susunod yung N, nagkakapalit po sila ng posisyon. Ito na lang po yung tandaan nyo teachers. Kapag may ni sa tanong, yan po ay metathesis. Ngunit, i-check nyo rin po yung salitang ugat ng mga salita. Katulad nito, yanig. Himbis yinanig, naging niyanig. Niyakap, himbis ginakap, naging niyakap. Nilipad, himbis linipad, naging nilipad. Kaya, sagot natin dito, teachers, is letter A, metathesis. Again, letter A, metathesis. Again, yung discussion ko po sa pagbabagong morphoponemico, panuorin nyo lang po yung video ko sa YouTube channel ni Sir Melvin Borracho. Ilalagay ko lang po yung link sa aking description box. Okay, so let's continue po. Number 24. Ano ang tawag sa proseso kung papaano gumagana ang mga ginagamit na sangkap sa pagsasalita at kung paanong ang mga hininga ay lumalabas sa ilong o sa bibig sa pagbigkas? Mahaba-haba yung tanong teachers. Kapag ganito po sa board exam, ulitin nyo pong basahin yung tanong. Again, kapag mataas yung or yung mahaba yung tanong, ulitin nyo po. Basahin nyo pong muli. So, letter A, paraan ng artikulasyon. B, punto ng artikulasyon. C, paraan ng paghinga. Or letter D, wala sa nabanggit. Okay, time is up. Ang tamang sagot is letter A, paraan ng artikulasyon. Again, letter A, paraan ng artikulasyon. Diba napakahaba ng tanong? Pero yung keyword na kailangan nating hanapin dito is yung salitang papaano lang. Diba kapag papaano, of course, yung isasagot natin is may kinalaman sa paraan, yung process. Kung paano, diba? Paraan ng artikulasyon. Yung keyword natin dito is papaano. Again, papaano? Sagot natin, letter A, paraan ng artikulasyon. Okay, teachers, kung napapansin nyo, meron din sa ating choices yung wala sa nabanggit. Teachers, huwag po kayong sumagot nito sa board exam ha, kasi, at huwag din po kayong sumagot ng letter E sa board exam, kasi nandyan lang po talaga yung sagot. Kahit mahirap na pong unawain yung tanong, pilitin po nating intindihin yung tanong at hanapin po natin kung ano yung pinakamalapit na sagot sa choices. Okay, so again, number 24 po, letter A, sagot natin, paraan ng artikulasyon. Number 25. Inilalarawan dito kung saang bahagi ng bibig nagaganap ang saglit na pagpigil at pag-abala sa papalabas na hangin sa pagbigkas ng isang katinig. Mahaba rin yung tanong. Basta ganito, again, ulitin nyo pong basahin yung tanong. Okay, so letter A, paraan ng artikulasyon. B, punto ng artikulasyon. C, paraan ng paghinga. Or letter D, wala sa nabanggit.
Alright, time is up. The correct answer is letter B, punto ng artikulasyon. Again, letter B, punto ng artikulasyon. Yung keywords natin dito is saang bahagi. O, diba? Saan? Saan? Sagot natin, punto ng artikulasyon. Teachers, yung question number 24 at 25 po, lumalabas po ito sa board exam. Paulit-ulit po itong lumalabas. At magkasunod po talaga sila, teachers. Kaya tandaan niyo po ito ha, yung number 24 at 25. And of course, yung ibang tanong rin na ibinigay ko kasi hindi naman po talaga natin alam kung ano po yung tanong na ibibigay sa atin sa board exam. Kaya mabuti ng handa tayo. Okay, so again, number 25, sagot natin is letter B, punto ng artikulasyon. Again, kapag papaano, sagot paraan ng artikulasyon. Ngunit kung saang bahagi naman, sagot natin is punto ng artikulasyon. Number 26. Saklaw nito ang pag-aaral ng wastong baybay ng mga salita. A. Ponolohiya, B. Morpolohiya, C. Syntax, or letter D. Ortografiya. Okay, time is up. The correct answer is letter D, ortografiya. Again, letter D, ortografiya. Keywords natin dito is pag-aaral ng wastong baybay. Kapag pag-aaral ng wastong baybay, agad-agad isagot letter D, ortografiya. Again, pag-aaral ng wastong baybay, sagot natin ortografiya. Ano ba yung ponolohiya? Yung ponolohiya po, yung ibang katawagan po nito is palatunugan. Again, ponolohiya o palatunugan. Tandaan niyo po yung teachers ha, kasi kung wala ang ponolohiya sa choices, tapos si palatunugan lang yung nandun. So, isagot po natin si palatunugan kasi pareho lang po sila. Yung ponolohiya po or palatunugan, ito po ay tungkol sa pag-aaral sa mga ponema o mga makabaluhang tunog upang makabuo ng salita. Again, ponolohiya or palatunugan, pag-aaral sa mga ponema o makabuluhang tunog. Yung morpolohiya naman po, yung ibang katawagan po nito is palabuuan. Again, morpolohiya o palabuuan. Ito po yung pag-aaral sa mga morpema o makabuluhang unit ng salita at ang pagsama-sama ng mga ito upang makabuo ng isang salita. Yan po yung morpolohiya o palabuuan. Ano naman po yung syntax? Ang ibang katawagan po ng syntax ay palaugnayan. Again, syntax o palaugnayan. Ito po yung pag-aaral sa pag-uugnay ng mga salita upang makabuo ng parirala, pangungusap, or talata. Yung ortografiya rin po, teachers, yung orto po, yan po ay nangangahulugang wasto. Grafiya, nangangahulugang pagsulat. Kaya, wastong pagsulat or wastong pagbaybay, sagot natin, ortografiya. Again, pag-aaral ng wastong baybay, letter D, ortografiya. Number 27. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng pangalang tahas? A. Kasangkapan, B. Gamot, C. Pag-asa, or letter D. Pagkain. Alright, time is up. The correct answer is letter C, pag-asa. Again, letter C, pag-asa. Teachers, kapag may mga ganito po sa question, bilugan niyo po kaagad yung hindi. Yung hindi, maliban sa, careful po tayo dyan, teachers ha, bilugan niyo po kaagad upang hindi niyo po makalimutan. So, dito po sa tanong, ang hinihingi po is hindi halimbawa ng pangalang tahas. Kaya sagot po natin is letter C, pag-asa. Ano ba yung pangalang tahas? Di ba yan po yung mga bagay na nahahawakan natin at nakikita natin? Yan po yung mga pangalang tahas, mga bagay na nakikita at nahahawakan. Yung kasalungat po ng tahas is yung basal. Yung basal, di ba, kung sa English po, abstract. Yung tahas naman po sa English is concrete. Yung basal, yun po yung hindi natin nakikita at nahahawakan. Halimbawa po nito is pag-asa, di ba? Hindi po natin to nakikita at nahawakan. Yung pagmamahal, di rin po yan nakikita at nahawakan. Yan po ay mga halimbawa ng pangalang basal.
So again, dito, hindi halimbawa ng pangalang tahas. Sagot natin is letter C, pag-asa. Yung kasangkapan, gamot at pagkain, yan po ay mga pangalang tahas. Kasi nakikita at nahahawakan po natin sila. Okay, so I hope malinaw po tayo dun, teachers. Let's continue po. Number 28. Ano ang tawag sa mga salitang nakapag-iisa at may taglay na kahulugan? A. Panlapi. B. Malayang morpema. C. Ponema. Or letter D. Wala sa nabanggit. Okay, time is up. Ang tamang sagot is letter B, malayang morpema. Tingnan nyo po, teachers, nakapag-iisa at may taglay na kahulugan. So, yan po yung keywords natin at ang isasagot natin is malayang morpema. Kung wala po si malayang morpema sa choices, hanapin nyo po si morpemang lexical at yung salitang ugat. Again, kung walang malayang morpema, hanapin po si morpemang lexical at salitang ugat. Okay, so again, keywords natin dito, salitang nakapag-iisa at may taglay na kahulugan. Sagot natin, letter B, malayang morpema or morpemang lexical or salitang ugat. Okay, so patuloy po tayo. Number 29. Dukha, dagta, sariwa ay mga salitang binibigkas ng A. Malumi, B. Maragsa, C. Mabilis, or letter D. Malumay. Okay, time is up. Ang tamang sagot is letter B, maragsa. Again, letter B, maragsa. Actually po, teachers, may mali po dito sa tanong. Kasi yung dukha, dagta, yan po ay mga maragsa. Ngunit yung sariwa, siya po ay malumi. Binibigkas ng malumi, sariwa. Ngunit, kapag ganitong mga tanong sa board exam, teachers, kung ano po yung mas marami, yan po yung bibigyan natin ng focus. So dito, dalawa po yung nabibilang sa maragsa, yung dukha at dagta. Kaya, sagot po natin is maragsa. Ano ba yung malumi? Yung malumi po, ito po yung mga salitang binibigkas na may impit sa huli. At ang diin ay nasa ikalawang pantig mula sa huli or yung tinatawag natin dito is penultima. Again, yung ikalawang pantig mula sa huli, yan po ay penultima. So halimbawa, sariwa. Diba yung diin ay nasa ri. Sariwa. Ngunit may impit siya sa huli, may parang ganyan. So, yan po ay pangit. Yung maragsa naman po, yan po ay mga salitang binibigkas ng tuloy-tuloy at may impit sa huli. So, halimbawa, dukha, dagta. Diba? Tuloy-tuloy ang pagbigkas. At may impit sa huli yung dukha, dagta. Diba? Ganyan, dagta. Diba? Maragsa yan, teachers. Yung mabilis naman po, yan po yung mga salitang tuloy-tuloy rin ang pagbigkas, ngunit walang impit sa huli. So, hindi po sila pareho ni maragsa. Kasi si maragsa, may impit po siya sa huli. Ngunit si mabilis po, wala po siyang impit sa huli. Halimbawa, yung salitang mabilis mismo, mabilis, mabilis. Diba? Tuloy-tuloy, ngunit walang impit sa huli. Yung malumay naman po, ito po ay walang impit sa huli. At ang diin ay nasa ikalawang pantig mula sa huli or yung penultima. Same lang po sila ni malumi. Ngunit si malumi may impit sa huli. Si malumay naman po ay walang impit. So halimbawa, yung salitang malumay. Malumay. Diba? Walang impit sa huli. Kaya, sa tanong po na ito, yung dukha, dagta, yan po ay mga salitang maragsa. So, sagot natin is letter B, maragsa. Number 30. Tumutugon ito sa hangaring makapagbigay ng wasto at epektibong pakikipag-ugnayan gamit ang mga sagisag pangwika. A. Pakikinig. B. Talas-salitaan. C. Talastasan. Or letter D. Pagsasalaysay. Okay, time is up. The correct answer is letter C, talastasan. Again, letter C, talastasan.
Yung keywords natin dito is pakikipag-ugnayan gamit ang mga sagisag pangwika. Di ba kapag sasabihin nating talastasan, may pag-uusap na nagaganap, may pakikipag-ugnayan na nagaganap gamit ang mga sagisag pangwika. Kaya sagot natin is letter C, talastasan. Number 31. Ang lesson plan at distance learning ay mga salitang A. Balbal, B. Kolokyal, C. Jargon, or letter D. Lalawiganin. Okay, time is up. Ang tamang sagot is letter C, jargon. Again, letter C, jargon. Yung keywords natin is lesson plan at distance learning. So, bakit jargon? Kasi yung jargon teachers, ito po yung mga specific na ito po yung mga salita o mga termino na ginagamit lamang sa mga particular na profession. So, halimbawa nito, lesson plan at distance learning, di ba? Sa mga education students lang yan or sa mga teachers. Kaya yan po ay jargon. Yung balbal naman po, ito po yung mga salitang binago, pinaikli at pinahaba. So, yan po yung balbal. Yung kolokyal naman po, ito po yung mga salitang pinaikli. Yung lalawiganin naman, ito po yung mga salitang ginagamit at sinasalita lamang sa isang particular na lugar o rehiyon. Yung tungkol po sa mga antas ng wika teachers, na-lecture ko na rin po ito sa YouTube channel ni Sir Melvin Buracho. Ilalagay ko lang din po yung, ilalagay ko po yung link. Kasabay po nito yung pagbabagong morphophonemico. So, ilagay ko po yung link sa description box at i-visit niyo po yung YouTube channel ni Sir Melvin dahil marami po talaga kayong matutunan sa kanyang YouTube channel teachers. So again, sagot natin dito is letter C, jargon. Number 32. Anong antas ng wika kabilang ang mga sumusunod? Meron, pingi, pano, A. Pampanitikan, B. Balbal, C. Lalawiganin, or letter D. Kolokyal. Alright, time is up. The correct answer is letter D, kolokyal. Again, letter D, kolokyal. Yung mga salitang ibinigay po is meron, pingi, paano, di ba? Meron, dapat mayroon yan. Yung pingi, that's pahingi. At yung paano naman, that's paano. So, kung napapansin nyo, yung mga salita po is pinaikli po siya. Kaya, sagot po natin is letter D, kolokyal. Again, letter D, kolokyal. Number 33. Anong antas ng wika kabilang ang salitang mangan? A. Pampanitikan, B. Balbal, C. Lalawiganin, or letter D. Kolokyal. Okay, time is up. The correct answer is letter C, lalawiganin. Again, letter C, lalawiganin. Diba yung mangan is sa Ilocano yan, teachers? Mangan, so sa Ilocano, kaya sagot po natin is lalawiganin. Number 34. Anong antas ng wika ang salitang jahe? A. Pampanitikan, B. Balbal, C. Lalawiganin, or letter D. Kolokyal. The correct answer is letter B, balbal. Again, letter B, balbal. Bakit balbal? Ano ba tong salitang jahe? Yung jahe po, teachers, kung sa Filipino po, yan po ay hiya. Okay, so jahe, that's hiya po. So again, kapag balbal po ang isasagot natin kapag yung salita is binago, pinaikli, at pinahaba. Yung jahe, that's from the original word hiya. Naging jahe po siya, di ba? Binago po yung salita. Kaya sagot natin is balbal. Again, letter B, balbal. So again, teachers, yung discussion ko po para sa antas ng wika, ilalagay ko lang po yung link ng lecture ko sa YouTube channel ni Sir Melvin. Panoorin nyo lang po doon upang maging mas malinaw po yung tungkol po sa antas ng wika. Okay, so again, number 34 po, yung sagot po natin dito is letter B, balbal.
Number 35. Anong uri ng pangungusap na walang paksa ang pahayag na? Magandang araw po. A. Formulasyong panlipunan. B. Modal. C. Existential. Or letter D. Sambitla. Okay, time is up. Okay, so the correct answer is letter A, formulasyong panlipunan. Yung pangungusap po is magandang araw po. Sagot po natin is formulasyong panlipunan. Bakit? Ano ba itong formulasyong panlipunan? Teachers, yung formulasyong panlipunan po, ito po yung mga greetings or mga pagbati na kadalasang ginagamit ng tao sa lipunan. Halimbawa, yung magandang araw po, magandang gabi, maraming salamat. Yan po ay mga halimbawa ng mga pangusap na walang paksa na formulasyong panlipunan. Ano naman ang modal? Yung modal po, ito yung pagpapahayag ng pagkagusto or nais sa isang bagay o tao. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng lisensya. So, yan po ay modal. Ang existential naman po, ito po ay pagka mayroon o wala. Halimbawa, walang pasok ngayon dahil sa malakas na ulan. Yan po ay existential. Kapag sambitla naman po, ito yung mga salitang biglaang nasabi. Halimbawa, aray. Ganyan. Yan po ay sambitla. So, may discussion din po ako nito sa YouTube channel ni Sir Melvin. Kasabay lang po ng pagbabagong morpoponimiko, yung mga antas ng wika, at ito po yung pangungusap na walang paksa. So, again po, ilalagay ko lang po yung link sa aking description box upang ma-visit nyo po yung YouTube channel ni Sir Melvin Borracho at mapanood nyo po yung discussion ko dito. Okay, so teachers, again po, magandang araw po. Yan po ay halimbawa ng formulasyong panlipunan. Number 36. Anong uri ng pangungusap na walang paksa ang pahayag na maraming salamat po? A. Formulasyong panlipunan. B. Modal. C. Existential. Or letter D. Sambitla. Okay, time is up. So, ang tamang sagot is letter A, formulasyong panlipunan. Katulad lang din siya sa number 35, yung magandang araw po at yung itong maraming salamat po, di ba? Pagbati rin po ito or greetings din po ito na kadalasan ginagamit natin sa lipunan. Kaya yan po ay formulasyong panlipunan. Again, letter A, formulasyong panlipunan. Number 37. Ang kognitibong faculty na nagbibigay kakayahan sa mga tao upang matuto at gumamit ng komplikadong sistema ng komunikasyon ay ang A. Wika, B. Tunog, C. Pantig, or letter D. Titik. Okay, time is up. So, ang tamang sagot natin dito is letter A, wika. Again, letter A, wika. Tingnan po yung mga keywords natin. Kognitibong faculty. Gumamit ng komplikadong sistema ng komunikasyon. So, di ba yung wika, yan po yung ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon. Kaya sagot natin dito is letter A, wika. Again, letter A, wika. Number 38. Ang ukay-ukay ay salitang A. Hiram, B. Katutubo, C. Bagong gawa, or letter D. Banyaga. Alright, time is up. So, the correct answer is letter B, katutubo. Ukay-ukay, yan po ay isang katutubong salita. Okay, so teachers, tingnan po natin yung mga choices natin dito. Diba yung hiram at yung banyaga is pare-pareho lang po sila ng kahulugan. So, automatic, i-eliminate na po natin sila sa choices. At yung pagpipilian na lang po natin is yung letter B at letter C. So, yung ukay-ukay po, hindi po yan bagong gawa, diba? Matagal na yan. Kaya, yan po ay isang katutubong salita. Again, ukay-ukay. Sagot natin is letter B, katutubo. Number 39. Ang Commonwealth bilang 184 ay lumikha ng A.
linangan ng mga wika sa Pilipinas. B. Surian ng wikang pambansa. C. Komisyon sa wikang Filipino. Or letter D. Buwan ng wika. Okay, time is up. Ang tamang sagot is letter B, Surian ng wikang pambansa. Again, letter B, Surian ng wikang pambansa. Yung kasaysayan po ng Komisyon sa Wikang Filipino Teachers ay na-lecture ko na rin po sa YouTube channel ni Sir Melvin Buracho. Nasabay lang po siya yung ibang paksa na binigay ko kanina. Kaya panoorin niyo po talaga yung lecture ko doon, teachers. Ilalagay ko po yung link sa aking description box. So, para dito po, Commonwealth bilang 184. So, ang nilikha po nito is yung surian ng wikang pambansa. So, ang surian po ng wikang pambansa ay nailikha po sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184 noong 1936. Ang linangan ng mga wika sa Pilipinas naman po ay natatag po siya sa bisa ng Kautosang Tagapagpaganap bilang 117 noong 1987. Ang Komisyon sa Wikang Filipino naman po, ito po ay naitatag sa bisa ng Batas Republika 7104 noong 1991. At yung buwan ng wika naman po, yung kasaysayan ng buwan ng wika is na-lecture ko rin po sa video ko po sa YouTube channel ni Sir Melvin Buracho. So, yung buwan ng wika po, sa bisa po ng proklamasyon bilang 1041, ang dating linggo ng wika ay gagawing buwan ng wika noong 1997. So again, Commonwealth bilang 184, sagot po natin, surian ng wikang pambansa. Number 40. Ang nagsabi na ang retorika ay winning soul sa diskurso ay C. A. Socrates, B. Aristotle, C. Plato, or letter D. Saint Thomas Aquinas. Alright, time is up. Ang tamang sagot is letter C, Plato. Again, tandaan nito, teachers, retorika ay winning soul sa diskurso. Ang nagsabi po nito ay C, Plato. Again, letter C, Plato. Number 41. Ang patlang ay binubuo ng mga talata. A, komposisyon, B, tula, C, kanta, or letter D, lahat ng sagot. Okay, time is up. So, the correct answer is letter A, composition. Yung keyword natin dito is talata. Diba? Yung tula, hindi yan binubuo ng talata, yan po ay binubuo ng mga saknong. Ganon din po yung kanta. Kaya, hindi na po natin pwedeng isagot sa letter B, sa letter C, at lalo naman po si letter D. Kaya, sagot natin is letter A, composition. Number 42. Sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa paraang pasalita ay A. Dialogo, B. Wika, C. Diskurso, or letter D. Wala sa nabanggit. Time is up. The correct answer is letter C, diskurso. Bakit diskurso? Kasi yung tanong may sistema na eh. Sistema ng komunikasyon sa paraang pasalita. So, sagot natin, yung mas formal po is diskurso. Letter C, diskurso. Number 43. Ang masining na ekspresyon ng mga ideya ay tinatawag na A. Retorika, B. Gramatika, C. Wika, or letter D. Estilo. Time is up. Ang tamang sagot is letter D, estilo. Bakit estilo, teachers? Kasi ito po ang tanong po ay hinihingi po nito yung, 'di ba? Yung paraan niya ng expression is masining. So masining na expression. So 'di ba kapag masining,
Masining yung pagkakapahayag mo, yan po ay nasa sariling estilo ng tagapagsalita. Kaya sagot natin is letter D, estilo. Again, masining na ekspresyon, letter D, estilo. Ito po ay tumutukoy sa paraan ng pagpapahayag. So, letter D, estilo. Number 44. Ang ama ng oratoryo ay si A. Cicero, B. Homer, C. Aristotle, or letter D. Socrates. Time is up. The correct answer is letter B, Homer. Again, letter B, Homer. So, ama ng oratoryo, Homer. Ama ng oratoryo, Homer. Number 45. Ang grapema ay binubuo ng A. Letra, B. Hindi letra, C. Letra at hindi letra, or letter D. Wala sa nabanggit. Time is up. So, the correct answer is letter C, letra at hindi letra. Bakit letra at hindi letra? Ano ba tong grapema? So, yung grapema po, teachers, ito po ay tumutukoy sa mga set ng mga simbolo na ginagamit natin sa sistema ng pagsulat. Again, grapema, set ng mga simbolo na ginagamit natin sa sistema ng pagsulat. So, kapag sasabihin nating set na mga simbolo, kabilang na po dito yung letra at hindi letra. Halimbawa po ng mga hindi letra ay yung mga bantas po na ginagamit natin. So, kaya, pag sasabihin nating grapema, yan po ay binubuo ng mga letra at hindi letra. Again, letter C, letra at hindi letra. Okay, number 46. Ang tawag sa salitang hindi makikita sa diksyonaryo ang kahulugan ay A. Denotasyon, B. Konotasyon, C. Kasalungat, or letter D. Wala sa nabanggit. Time is up. The correct answer is letter B. Konotasyon. Again, letter B, konotasyon. Kung mapapansin niyo po, teachers, parang may mali po sa tanong. Di ba? Ang tanong po ito is tawag sa salita. Tawag sa salita na hindi makikita sa diksyonaryo ang kahulugan. Kapag sasabihin kasi natin konotasyon, ito po yung kahulugan, di ba? Tawag sa kahulugan. Dapat yung tanong ko is ang tawag sa kahulugan na hindi makikita sa diksyonaryo. Yan po ay konotasyon. Ngunit, kapag ganito po sa board exam, teachers, wala po tayong ibang magawa, kundi intindihin na lang po talaga natin yung tanong. Balikan natin yung tanong at balikan yung choices. Kung ano po yung pinakamalapit, yan po yung isagot natin. Hindi naman po natin pwedeng isagot si denotasyon. Kasi kapag denotasyon, tinutukoy po nito is yung dictionary meaning ng salita. Denotasyon, dictionary meaning. Kapag kasalungat naman po, hindi rin po siya pwede. Kasi pagkasalungat, di ba, yung kabaliktaran ng ang kahulugan. So, hindi rin po pwede si kasalungat. At lalong-lalo na po si letter D. Kaya yung pinakamalapit po na isagot natin dito is letter B, konotasyon. Again, letter B, konotasyon. Okay, so number 47. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng ilang titik? A. 25, B. 26, C. 27, or letter D. 28. Time is up. The correct answer is letter D, 28. Okay, so teachers, ang alpabetong Filipino po ay mayroon pong 28 titik. So, kabilang na po dito ang letter A to letter C. Kasali na po ang NY at NG. Again, 28 po, letter A to letter C. Kasali po ang NY at NG. So, number 48. Aalis ako, patlang sinabi mo. A. Ukol sa, B. Para sa, C. Dahil sa, or letter D. Tungkol sa.
Okay, time is up. Ang tamang sagot is letter C, dahil sa. So, pakinggan natin yung pangungusap. Aalis ako dahil sa sinabi mo. So, di ba? Napakagandang pakinggan. Kapag ukol sa naman, okay, pakinggan natin. Aalis ako, ukol sa sinabi mo. Di ba? Pangit. Para sa, aalis ako para sa sinabi mo. Pangit din. Tungkol sa, aalis ako tungkol sa sinabi mo. So, pangit din. Yung pinakamaganda po na isagot natin dito is letter C, dahil sa. Aalis ako dahil sa sinabi mo. So, again, letter C, dahil sa. Number 49. Ang ponemang Filipino ay may ilang tunog? A, 21, B, 22, C, 23, or letter D, 24. Okay, time is up. The correct answer is letter A, 21. Again, letter A, 21. So teachers, yung tinatanong ko kanina is yung alpabetong Filipino mismo. Ilan po yung titik, diba? Sagot natin doon is 28. Dito naman po is ponemang Filipino. Ilang tunog daw? Sagot natin is 21. Bakit kapag sasabihin natin ponemang ponema, diba? Yan po yung mga makabuluhang tunog. So sa 21 po na ito, kabilang po dito yung 16 na katinig, which is B, K, D, G, H, L, M, N, N, G, P, R, S, T, W, Y, at yung impit. Yan po yung 16 na katinig. At yung 5 patinig naman po, yung A, E, I, O, U. So, yun po yung mga ponemang Filipino natin. Again, letter A, 21. Number 50. May klase ba tayo? Oo, patlang. So, ito na po yung last number natin, teachers. So, anong sagot natin dito? A, may. B, rin. C, mayroon. Or letter D, talaga. Alright, time is up. So, ang tamang sagot is letter C, mayroon. Again, letter C, mayroon. Kailan ba natin gagamitin ang mayroon? Ang mayroon, teachers, ginagamit natin ito kapag may napapasingit na kataga tulad ng pa, po, at ba. So, tingnan natin yung tanong, di ba? May ba. So, kaya mayroon ang sagot natin. Ito rin po ay ginagamit sa salitang ito rin po ay ginagamit bilang panagot sa tanong, di ba? Ang tanong dito is, may klase ba tayo? Kaya sagot natin, oo, mayroon. So, yan po yung gamit ng mayroon. Ang may naman po, ginagamit po natin ito kapag ang sinusundan ay pang-uri. So, halimbawa, may bagong, kapag ang kasunod, again, ang may ay ginagamit po natin kapag ang kasunod po na salita ay pang-uri. So, halimbawa, may bagong kotse si Josh. So, yung bago dito is pang-uri. Kaya, may po yung ginagamit natin. Ang may po ay ginagamit din po kapag sinusundan ng panghalip na panao sa kaukulang paari. Halimbawa, may kanya-kanyang sasakyan ang magkapatid. Yung panghalip na panao dito, is yung kanya. So, may. Nauna yung may, at ang kasunod niya is panghalip na panao. So, may yung ginagamit. So, yan po, teachers. Yan po yung gamit ng may at mayroon. So, dito po, number 50, sagot po natin is letter C, mayroon. Again, letter C, mayroon. At dito po nagtatapos ang ating 50 items questions, teachers, with rationalization po. Sana po may natutunan kayo. So, kumusta po ang score mo, teacher? Kumusta po ang scores niyo, teachers? Please comment your scores below po. So, paki-comment po ng inyong mga scores kapag nakasabay na po kayo sa drill or kapag nasagutan niyo na po yung mga questions na ibinigay ko. Please comment your scores below. Okay, so teachers, thank you so much po. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood po ng aking mga videos. So, again, teachers, laban lang po talaga. Laban future LPTs. Dahil kung kinaya ko, kakayanin nyo rin yan. Huwag mawala ng pag-asa para sa lisensya. Again, laban future LPTs. So, teachers, again po, kung may natutunan po kayo sa aking videos, please po, please
Don't forget to like, comment, subscribe to your friends po upang matulungan din po natin sila. Again, teachers, thank you so much for watching po at bye-bye!